kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome po sa Lakbay Kalusugan episode ng Healing Galing sa TV. A blessed Palm Sunday po sa inyo. Sana po ay nakapagpa-bless na kayo ng inyong mga palaspas ngayong umaga at habang iwinawagayway po ninyo ang inyong mga palaspas, dinig na dinig naman natin dito sa La Luz Beach Resort ang paghampas ng alon sa dagat. Ang sarap pong pakinggan at nagmumuni-muni po sa matahimik at magandang lugar na ito ngayong Semana Santa. Dito po sa La Luz Beach Resort ay marami po silang ini-offer ng mga activities at facilities para po sa isang fun and relaxing break. Kaya palagi po kami ditong parang hinahatak at laging balik ng balik. Pakinggan po natin ang kwento ng kanilang marketing manager na si Miss Sylvia Sibug. La Luz Beach Resort po is a property located here in Barangay Hugong, San Juan, Batangas with 41 rooms that can accommodate as much as 400 people overnight. We have conference room, open function hall for your meetings and seminars. We also have a bar, a 2-story dining pavilion by the falls, an alfresco dining area. Meron din po kaming sandbox for your kids to enjoy. For day trip naman po, we can accommodate as much as 3,000 persons. Kaya medyo popular po ang aming place for your team buildings, for company outings. We have different activities to offer like floating bamboo obstacle course, floating volleyball, giant soccer ball. We have giant chess. Meron din po kaming snorkeling, kayaking, and windsurfing po ang pinakabago namin. We're inviting everyone po to visit us here at La Luz Beach Resort here in Barangay Hugong, San Juan, Batangas. Enjoy your summer vacation here with your family, friends, even your co-workers because this place is really ideal for your team buildings. Thank you. By the way, gusto ko pong pasalamatan ng ating mga nagmagandang loob para kami ay tanggapin ang napakarami pong healing-gilingers dito mula sa La Luz, Napakaganda po ng aming stay dito. Siyempre, thank you very much kay Mr. Peter Marasigan, kay Mr. Serge Bernabe, si Miss Sylvia Sibug, thank you very much, at kay Chef Melchor Penaroyo at sa lahat po ng staff ng La Luz Beach Resort. Ayan. At kung nais po nating mag-excursion, tandaan po natin na mahalaga ang preparasyon para sa pagpaplano ng bakasyon. Importante po ang hydration, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Kung hindi po tayo properly hydrated, hindi tayo mag-e-enjoy sa bakasyon. Para malaman po ninyo kung dehydrated kayo, narito po ang ilan sa mga palatandaan. Number 1, tingnan nyo po ang inyong mga labi. Kapag ang labi ay natutuyo at nagtutuklap-tuklap na po, senyales na po yan ng dehydration. Pangalawa, kung may bakat ng ngipin sa gilid po ng dila, mapapansin nyo po yan, may dent yung dila, dehydration na po yan.
Pangatlo, pagmasdan po ang inyong balat. Nag-lotion naman kayo, naglagay ng moisturizer. Mamaya-maya, dry na naman ang balat. Isa po sa mga senyales yan. Ganun din, nadadamay din po ng dryness ang mga kuko. At maaari din po mag-develop tayo ng singaw. Singaw sa labi, singaw sa dila, singaw sa gums. Palatandaan po ng dehydration. Ganun din kung bihira na kayong magwiwi, no? At sa inyong pag-ihi, aba ay darker na ang kulay ng ihi, tapos malapot pa, no? Ang dehydration po mga kapatid, kapag hindi naibsan, ay maaaring mauwi sa pagkahilo, joint pains at muscle cramps. So, delikado na po yun, no? Pero kung properly hydrated naman po kayo at nakakaramdam rin po kayo ng mga ganitong sintomas, na baka isipin nyo hindi po pangkaraniwan sa taong hydrated, no? Baka po may iba nang pumipinsala sa inyong kalusugan. Naniniwala po ba kayo sa paranormal? Isang kapatid po natin na may malalim na kaalaman at karanasan tungkol po sa paranormal ang makakasama natin ngayong Palm Sunday. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Ako po si Judy Austero, nakatira sa Marilao, Bulacan. Pero ngayon, nandito ako sa Pungo kasi dito ako nagre-renta. Pinagre-rentahan ko na may maliit na tindahan. Nung nag-edad ako ng 4 years old, doon ako nagsimula nakakita ng yung tinatawag din ng San Telmo. Apoy na makikita mong lumilipad doon sa paikot-ikot lang siya. Yun ang una ko nakikita nung bata pa ako. Nung dinala kami sa tabing dagat ng tatay ko, doon sa may Negros Oriental, ang nakikita ko, una ko nakita yung Black Lady. Tapos hanggang sa nakakita din ako ng White Lady, dumating din ang punto na panay ang laro ko, nagkaroon ako ng kaibigan na duwende. Pero yun nga yung maliit pa ako, lagi sinasabi ng lola ko, kung meron kang maging kaibigan na hindi kagaya natin, kahit anong bagay huwag kang kumuha dahil hindi ka na makakabalik sa amin. Hanggang sa dumating yung punto na nahanap ako ng mga magulang ko, 1 linggo na pala akong wala doon. Nagkasakit na ako. Tapos yun, sa kanila ako pinauwi nung hinang-hina na ako. Nung makita ako ng tatay ko, nasa ibabaw ako ng puntod, yung sinasabi nilang nuno sa pulso. Kasi alam na lang tatay ko, doon lang talaga ako pumupunta. Tapos ngayon, ginawa nila ako doon. Nagkasakit ako hanggang sa na-hospital ako. Inabot ako ng kalating buwan sa hospital dahil nga sa nagka-ulcer ako din. Ilang araw ko lang kain. 5 days daw akong nawala So 5 days ako lang kain. Doon ako nakatira doon sa kaibigan ko na yun. Ayaw kong sumama sa mga kaibigan kasi hindi ko naman pwede ikwento sa kanila dahil baka layuan ako. Siyempre, sasabihin sa akin, abnormal pala tong kaibigan ko doon Hanggang sinilihim ko lang talaga yan. Hindi ko yan pinapaalam kahit kanino, hindi ko sinasabi. Ito lang na tumanda na ako, tsaka marami nakakaalam. Si Judy, gaya po ng iba nating kapatid, ay ipinanganak na may 6th sense o yung third eye na tinatawag. Bukod pa po sa ibang mga kakayanan. Ang iba naman po ay namumundok pa at nag-aaral upang matuto nito, no? Ang iba naman po ay may taglay na anting-anting na ipinamana na sa kanila at nagbibigay raw po ng kapangyarihan. Kung naniniwala man po kayo o hindi, wala namang masama doon. Basta't matatag po ang inyong pananampalataya sa Diyos, no? Pero kung ako po ang inyong tatanungin, naniniwala po ako sa 6th sense ng kasama ko dito. Ang may 6th sense sa pagluluto na si Chef Jeremy Fabia, o di ba? Oh, ano naman nangyari dito? Happy healing morning, Doktora. At happy healing morning sa inyong lahat. Ganito to. At blessed Palm Sunday po sa inyong mga kapatid. Tumigil ka. Joke lang. Baka mamaya maihip ako. may sumapi sa'yo dyan kung ano-anong ginagawa Joke mo. lang, Dok, ko naman. Alam mo, Dok, ito, dahil 6th sense ang pinag-uusapan natin, ang healing sangkap natin ngayon ay sinasabing may 6th sense din. Dahil kaya, Teka, Dok. iluluto mo ang may 6th sense? Tao Yes. ba to? Yes, Doktora. Joke lang. Hindi siya tao, Doktora. Ano? Ito yan, Doktora. Oh. Alam mo, ito pa isang clue. Kahit daw lindol at iba pang mga natural disaster, napipredict nila. Walang Tao nga! Hindi, Dok. Huwag ka magluto ng tao dito, direct, oh. Hindi, Dok. Si Chef, oh. Oh, May clue ako. Meron niya 6 legs. dalawa lang ang legs ko. Ano ba yan? Sino ba yan? Eddie Langgam.
Oh, nakakain na ako niyan. Tsaka ano, Doc, alam mo ba, pag few days bago bumagyo o di kaya bago lumindol, nararamdaman ng mga langgam yan. Lumalabas sila Lumalabas sa lupa. sila. Pero alam mo, sino mag-aakala, di ba, na pwede pala silang kainin? Actually, ako nakain ko na ngayon ng raw. Raw? Eh di kinagat ka rin niya. Kinagat mo siya, kinagat ka rin niya. Unahan lang ng kagatan. Kagatan na po sila. Pero hindi po lahat ng langgam ay kinakain. Mamaya ang tabayanan ninyo. Yes. Alam, Diba? feeling ko na sense nila na lulutuin ko sila kasi kinagat ako kanina eh. Malamang. Yes, ang recipe natin ngayon, Doc, ay tatawagin kong Langgaling with Loming Galing. O, diba? Abo, ang galing-galing, pang healing-galing. Yes, perfect. Ang galing. Ginalingan natin. Oo, mukhang may kagat ang lasa ng recipe natin ngayon, Chef. Di ba? Ang yabang. Ipapatikim natin yan kay Judy mamaya sa ating panauhin para masabi niya kung totoong may sixth sense ka nga sa pagluluto, Chef. O, di ba? Abangan po natin yan at ang mga mahiwagang kaalaman tungkol sa paranormal na kapangyarihan sa pagbabalik po ng Lakbay Kalusugan series ng Hiling Galing sa TV Year 2. Aawatin ko lang po ang kasama kong ito na parang may kung anong nangyayari. Ipapagamot kita. Nababahala po ako sa misis ko dahil napakahilig niyang palawayan ang anak ko sa tiyan dahil palagi daw nauusog. Hindi po ba nakakasama sa kalusugan ng anak ko ang paglaway sa tiyan niya? Kakaibang mga sakit, ikukonsulta kay Dr. E. Sa Hiling Katanungan. Huwag maglilipat, magbabalik ang Hiling Galing sa TV, Year 2. May hika po ako at saka may sinusitis. Ano po ba ang dapat na gamot sa sakit na ito? Huwag magtiis sa sinusitis. Abangan ang payo ni Dr. E. sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Hiling Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Isang mahalagang paalala. Bumili lamang ng mga Hiling Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Hiling Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood sa Hiling Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa TV5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Hiling Galing products. Tiyaking may tamang Hiling Galing logo ang produktong inyong binibili upang makaiwas sa peke.